Oops. What's up mga lodi boss, good sa lahat. So ito today, tuturo ko sa inyo para gumawa ng bechamel at mayroon tong variation na ginawa natin. Ayan, lagyan natin siya ng keso. So gusto sa mga Big Mac, sa mga pasta, at sa mga chicken dishes, meat dishes, at kung ano-ano pa. Okay, so tara, tirahin natin. Ito, explanation na lang bibigay ko sa inyo. So let's start with flour and butter. So yung flour and butter mga bossing, ratio niyan is 1:1. So for example, if you use 70 grams ng flour, 70 grams ng butter, ang combination naman yan sa milk is 1 liter. Okay? So yan. So kung gusto mo kasi makapal yung bechamel mo, pang tatap mo lang, magdagdag ka lang ng ratio ng roux. So yung roux, yun yung flour and butter natin. Okay? And then slowly add the milk. Okay? Huwag yung ibubuhos lahat ng 1 liter na milk dun sa 140 grams. No? So, lagay konti, then halo, then dagdag, halo. Ganun lang. Okay? Inulit-ulit ko lang ng video. Okay? So ito, wala naman tong garlic powder pero dilagyan ko ng garlic powder dahil gusto ko ng medyo garlicky yung flavor ng ating sauce. Okay, so mix lang natin to para ma-incorporate. Yan, medyo nagbuo na yung garlic natin. So magiging ganyan siya, magtitiken up siya, then mag-add na ulit tayo ng butter. Okay, butter, sorry, ng milk. So yan, so frequent mixing lang. Huwag nyong iiwan, and then make sure na yung apoy nyo is naka-low siya, no? Kasi mabilis masunog yung milk, madaling masunog yan dun sa ilalim ng kaldero nyo, kaya mayat-maya nyo siyang i-mix, and then lowest fire as possible. Dapat hindi pumalo ng boiling point yan, okay? So boiling point 100, dapat nasa ano ka lang, 70 to 90, ganun ka lang, okay? Degrees Celsius. Nutmeg, and then salt. Yan, season na tayo. Kung may white pepper kayo, lagyan nyo. Black pepper, wala rin problema. Kasi bechamel is flour, butter, and milk lang. Then, bahala ka na maglaro dun. Okay, nutmeg and salt. So, ito may parmesan cheese tayo. And then, mixed cheese. Ito, nabasa nyo naman. Yan. So, ito, pang tatap ko kasi sa lasagna to. Kaya, yung recipe na to, medyo mas makapal siya. Mas makapal, compared sa normal na bechamel. So every time na lumalamig ang bechamel, mas lumalapot yan. Okay, so ganyan lang, bira lang natin mga boss. So ganyan na, okay na yan, goods na yan. So consistency, bahala na kayo kung anong timplang gusto nyo. Dagdag, bawasan na kayo ng roux tsaka milk. Okay, so ito yung end product natin. So pinang-top ko siya sa vegetable lasagna. Okay, yan o. Goods na goods. O, diba? So, yung roux naman mga boss, pag binusa mo pa yon, niluto mo pa siya ng mas matagal, yung flour and butter, magda-darken yon, okay? So, kung gusto nyo gumawa ng gravy, yung brown gravy, ganun naman. Medyo sosobra nyo lang yung pagbusa doon sa flour and butter. Kung gusto nyo white sauce, slight lang na busa, and then add na nung liquid nung milk natin. Okay, so GG's, pag nakabot kayo sa part ng video ito mga bossing, iwan naman kayo ng like, share, and comment, at subscribe na rin kayo, okay? So, yung mga nagla-like and nagko-comment, nakakatulong na rin yun para ma-refer tayo sa ibang channel or tumaas yung ating analytic. Okay? So, thank you mga bossing, and GG's, good day sa lahat, and God bless all. Ciao, Happy New Year.